Nagsimula ang kwento sa isang mapayapang nayon, isang lugar sa Thailand at dito makikita si John at ang mga kasamahan nito na nanghuhuli ng mga cobra upang ipagbenta sa isang negosyante, upang gawing mga alaga at itanghal sa mga tao. Hanggang sa dumating ang mga missionary na pinangungunahan ni Michael at girlfriend nitong si Sarah, kaya naman lumapit sila kay John upang magpahatid sa isang nayon upang tulungan at bigyan ng mga gamot ang mga nakatira sa lugar. Ngunit hindi pumayag si John na pumunta sa sinasabing nilang lugar dahil yon ay sakop na ng Burma at sinabihan ni John si Michael na delikado ang lugar na yon dahil may nagaganap doon na civil war. At nang hindi magawang makumbinsi ni Michael si John ay nagpresenta naman ang kanyang girlfriend na si Sarah at sinundan nito si John upang mapapayag na ihatid sila sa nayon, ngunit sadyang ayaw talaga ni John dahil ayaw na niyang masangkot pa sa kahit anong gyera. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang mga military na pinapababa ang kanilang mga bihag na taga-nayon at tila pinagpupustahan pa nila kung sino ang unang makakatawid ng ligtas sa kabilang tubigan. Lumipat naman ang eksena kung saan makikita na nagpapanday si John ngunit maya't maya ay dumating ulit si Sarah upang makiusap muli kay John, ngunit sadyang matigas na si John dahil sa kanyang naranasang paghihirap at mistulang wala na itong pakialam sa iba kung may hahatid ba ng mga misyonaryo ang mga gamot, dahil umiiwas na ito sa gulong ngunit bago umalis si Sarah ay kinonsensya niya ito. Lumipat ang eksena kung saan inatake ng mga military ang village ng Tekader, isang lugar sa Burma, kung saan brutal nila itong pinahihirapan o hinuhuli ang mga batang kalalakihan upang gawing sundalo. Sa gabi ring yun habang papatapos na sa ginagawa si John ay nakita niya si Sarah na nakaupo sa isang bangka at tila basang-basa ito sa ulan dahil hinihintay nito si John, kaya di makatiis si John kaya nilapitan niya ito at kinausap kung bakit naroon pa rin ito, kaya naman dito na nakiusap si Sarah na ihatid na sila sa nayon dahil nangangailangan na ng mga gamot ang nayon. Dahil ilang araw na lang ay papauwiin na sila dahil limitado lang ang kanilang araw upang may hatid ng ligtas ang kanilang mga dalang gamot sa lugar, at dahil sa nakikita ni John ang kabutihang layunin nito ay napapayag na rin siya nito, kaya naman kinaumagahan ay naglayag na sila papunta sa lugar at dito nagpasalamat si Sarah kay John dahil sa pagtulong nito sa kanila sa paghahatid, ngunit tila nakaramdam naman ng selos si Michael kaya naman pinutol nito ang pagkwekwentuhan ng dalawa, at ng pagkagabihan ay may nadaanan sila ng kuta ng mga pirata, kaya naman pinatahimik ni John ang mga missionary at manatili lang sa kanilang kinalalagyan ngunit ilang sandali ay nakita rin sila ng mga pirata na may mga dala na matataas na kalibre ng baril. Kaya naman wala nang magawa ang mga missionary kundi yumaupo habang pinapakalma ni John ang mga pirata, ngunit isa sa mga ito ang nakakita kay Sarah kaya naman sinabi ng leader na dalhin sa kanya ang babae. Kaya naman pilit na kinakausap ng mahinahon ni John ang mga pirata ngunit tila ayaw talaga paawat ang leader at tila may masasamang balak ang mga ito kay Sarah, kaya naman wala nang pagpipilian si John kundi barilin isa-isa ang mga ito. Pagkaumagahan ay nakarating na sila sa lugar kung nasaan ang nayon, kaya naman nagpasalamat si Sarah kay John at binigyan ng kwentes bilang pasasalamat nito sa kanya. Kaya naman dito na naglakad papunta sa nayon ang mga missionary habang si John naman ay papauwi na sa kanyang lugar. Sa sumunod na eksena makikita na sila Michael at Sarah ay nakarating na sa nayon at laking tuwa ng mga taga-nayon nang makita nila na may dalang gamot at pagkain ang mga ito. Habang papauwi na si John ay muli niyang binalikan ang yate na sinasakyan ng mga pirata at binuhusan ito ni John ng gasolina at sabay sinunog, upang hindi malaman ng iba pang mga pirata ang nangyari sa kanilang kasamahan. At nang tila nakapagpahinga na ang grupo nila Sarah ay nagbahagi agad sila ng mga gamot at pagkain sa nayon habang masayang pinagmamasdan ni Sarah ang mga bata na tinuturo ang magbasa at makinig ng salita ng Diyos. Kaya naman pinuntahan niya si Michael at nakita niya itong busy sa panggamot ng mga taga-nayon, ngunit ilang sandali lang ay biglang may sumabog malapit sa kinaroroonan ni Sarah. At dito nalaman na inaatake na pala ng mga militar ang nayon kaya naman dito na nagkagulo ang mga tao at mistulang ginawang mga hayop ang mga nakatira roon. At nang papatakas na si Sarah ay may biglang dumating na sasakyang may dalang machine gun at dito pinagbabaril ang mga taga-nayon na nagtatangkang tumakas sa lugar. At nang matapos na ang kalupitang ginawa ng mga militar ay dinakip nila si Sarah at ilang pang missionary upang gawing bihag.
Lumipas ang isang gabi at tila na naginip si John tungkol sa kanyang pinagdaanang giyera sa Vietnam War, ngunit nagising ito nang marinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan at dito nalaman niya na isang pastor pala ang tumatawag sa kanyang pangalan at dito ipinahayag ng pastor ang kanyang pakay at dito na nga niya binanggit ang mga missionary na hindi na nakabalik sa nakatakda nitong araw. At dahil dito nakiusap ang pastor kay John na ihatid ang mga sundalong mersenaryo na hiner upang sunduin sina Sarah at Michael, at iba pa nitong mga kasamahan. Pagkaumagahan ay pinuntahan na nila John at mga kinuhang mersenaryo sa pangunguna ni Lewis upang hanapin ang mga missionary sa lugar. Ngunit tila di alam ni Lewis na veterano na si John sa mga gyera at tila minamaliit nito si John bilang isang driver ng bangka. At mga ilang oras ay nakarating na sila sa lugar kung saan huling nakita ni John ang mga missionary. At dito sinalubong sila ni Mayent ang commander ng Karen Rebels at sinabi ang mga kabuluhan sa kanilang lugar. Kaya naman inihanda na ng mga mersenaryo ang kanilang mga baril at dadalhin upang magsimulang maghanap pati na rin si John, ngunit pinigilan siya ni Lewis at sinabing maghintay lang sa bangka hanggang sa bumalik sila kasama ang mga missionary. Kaya naman walang magawa si John kundi sundin ang mayabang na si Lewis, at nagsimula na silang maglakbay. Hanggang sa nakarating na sila sa isang nayo na puno ng mga wala ng buhay na tao at dahil sa sobrang kabrutalan ng ginawa ng mga militar ay missed sila ay tila natakot at mistulang hindi nila masikmura ang kanilang mga nasaksihan. Hanggang sa nakarinig si Mayent ng isang sasakyan ng militar at sinabihan niya ang mga ito na magtago. At dito makikita na ang military ay may mga dalang bihag at tila ginawa nila itong katuwaan at pinagpupustahan pa nila kung sino ang matitira sa mga ito. At nakita rin ng mga mersenaryo na tinataniman muna ng mga granada ang isang tubigan upang walang maligtas sa mga bihag, at nang natapos na ang ginawa ng isang sundalo ay pilit na pinapatakbo ang mga bihag papunta sa kabilang palayan habang binabaril. Gusto mang tulungan ang mga bihag ng mga mersenaryo ngunit wala silang magawa kundi magtago. At nang akmang babarilan na ng sundalo ang isang bihag ay biglang may tumama na pana sa kanyang dibdib at dito makikita si John na isa-isang pina na ang mga sundalo at tila bago pa man makakuha ng baril ang mga ito ay may tama na sila ng mga pana. Kaya naman sa bilis ng pangyayari ay napatingin na lang ang mga mersenaryo kay John at tinanong ng mga ito kung bakit bihasa ito sa paggamit ng pana. Ngunit tila nagalit pa si Lewis sa ginawa ni John dahil ayaw nitong makipaggyera sa mga ito at ayaw nitong makisali sa gyera ng bansa, kaya naman sinabihan ni Lewis si John na bumalik sa bangka ngunit hindi na pumayag si John sa pinag-uutos nito at tinutukan niya si Lewis ng pana at sinabi ang Kaya naman na-realize ni Lewis na hindi lang bastang ordinaryong driver ng bangka si John at tinanong niya si Mayent kung alam ba niya ang compound ng mga sundalo kaya naman nagsimula na ulit silang maglakbay. Pagkagabihan makikita na ang mga sundalo ay lasing at tila pinapasayaw nila ang mga babaeng bihag, habang si Sarah naman ay nakakulong sa kulungan ng mga hayop. At sa gabi ring yun pumunta na sila John at mga mersenaryo sa isang compound gamit ang sasakyang militar at sa pagkakaakala ng nagbabantay na isa ito sa kanyang mga kabaro ay pinapasok niya ito sa kampo nila. Kaya naman nang makapasok na sila John ay isa-isa silang bumaba sa sasakyan upang iligtas ang mga bihag. Habang makikita naman si Schoolboy na naghihintay sa labas ng compound upang mang-snipe sa mga nagbabantay sa lugar. At habang abala sa kasiyahan ang mga sundalo ay hinanap ng mga mersenaryo ang mga bihag hanggang sa makita ni John ang kinaroroonan nila Michael at pinalaya niya ang mga ito. Lumipat naman ang eksena sa mga sundalo na binabastos ng mga ito ang kanilang bihag kaya humantong ito sa kaguluhan dahil sa pag-aagawan ng mga babae. At nang matapos na nilang mapakawalan ang ilang bihag ay kailangan na nilang makalabas sa compound sa nakatakdang oras upang tumakas. Ngunit sa oras na yon ay hinahanap pa ni John ang kinaroroonan ni Sarah, hanggang sa dumating na ang takdang oras kaya naman inisnipe na ni Schoolboy ang mga nagbabantay upang makalabas ang mga kasamahan niyang mersenaryo at dala nitong mga bihag. Habang si John naman ay pilit na pinupuntahan si Sarah ngunit nakita nito ang isang sundalong paparating at pilit na nitong kinuha si Sarah upang dalhin sa kanyang bahay kaya naman sinundan ito ni John. At dahil ubos na ang nakatakdang oras ng kanilang misyon ay nagtalo ang mga ito na umalis na sa lugar at napatanong si Schoolboy kay Lewis kung nasaan na si John at si Sarah, ngunit sinabihan niya ang mga ito na mauna na sila dahil baka mahuli sila ng mga sundalo. Lumipat ang eksena na akmang pagsasamantalahan na si Sarah ng sundalo ay biglang sinakaw ni John ang sundalo hanggang sa mamatay.
Kaya naman hindi na nagsayang ng oras si John at itinakas na nito si Sarah, ngunit lalo pa silang natagalan dahil nag-uwian na rin ang mga sundalo na mga nunong sa alak. At upang hindi sila mahuli ay nagtago muna ang dalawa sa ilalim ng tulay at pinalampas ang mga ito. At nang papalabas na sila John at Sarah ay bigla naman nadapa si Sarah dahilan upang makita sila ng mga nagbabantay. Ngunit sa kabutihang palad ay biglang may bumaril sa mga ito at dito napag-alaman na nagpaiwan si Schoolboy upang hintayin sina John. Pagkaumagahan nagkagulo ang mga sundalo dahil nalaman na nila ang nangyari kinagabihan at ipinaalam rin ng mga ito na nakatakas ang bihag at namatay rin ang kapatid ng commander, kaya naman pinuntahan ng commander ang kapatid at dito nakita niya ang kanyang kapatid na wala ng buhay. Kaya naman galit na galit ito at inutusan niya ang kanyang mga sundalo na hanapin ang mga mersenaryo gamit ang pangamoy ng mga aso. Habang sina John, Sarah at Schoolboy ay tumatakbo papalayo sa kampo at makikita rin na nasa kabilang bahagi rin ng bundok tumatakbo ang grupo nila Louis at Michael, ngunit sa kasamaang palad ay naapakan ni Louis ang isang bomba na nakatanim sa lupa kaya naman narinig ito ng mga sundalo. At nang makarating sila John sa isang kuweba ay nakarinig si Schoolboy ng mga tumatahol na aso kaya naman napag-alaman nila na nasundan na sila ng mga ito, hanggang sa nakaisip si John ng paraan at kumuha siya ng isang piraso ng tela sa damit ni Sarah at itinali ito sa sapatos ni John upang iligaw ang mga ito. At humingi si John ng claymore kay Schoolboy upang gumawa ng patibong, at sabay sinabi nito kay Schoolboy na magpaputok. Dahil sa lakas ng putok ng baril ay narinig ito ng mga sundalo at kasamahan nilang mersenaryo kaya naman nagmadali na ang mga ito na tumakas. Kaya naman dito na nagsimula ang habulan sa pagitan ni John at mga sundalo. At dahil sa amoy ng tela na nakatali sa sapatos ni John ay sinundan ito ng mga aso na siya namang naaayon sa plano ni John. Kaya naman nang makarating na sa isang lumang nuclear bomb si John ay dito na niya itinanam ang bomba na ibinigay ni Schoolboy sa kanya. At nang natapos na ni John ang kanyang ginawang patibong ay dali-dali na itong tumakbo papalayo sa bomba habang ang mga sundalo naman ay papalapit na sa patibong ni John, at nang makarating na nga ang mga sundalo ay nakita nila ang isang malaking nuclear bomb at dahil sa kuryosidad ng isang sundalo ay kinuha niya ang tela at dito na agad sumabog ng malakas ang bomba. At dahil sa lakas ng pagsabog ay yumanig ang buong lugar. At miski si John ay napatalsik dahil sa lakas ng pagsabog. Lumipat ang eksena habang nasa itaas ng bundok sina Schoolboy at Sarah at gamit ang telescope sa baril ni Schoolboy ay nakita nila sina Louis at Michael at iba pang mga kasamahan nito na pinapahirapan ng mga sundalo, kaya naman napatingin si Schoolboy sa paligid at dito nakita niya ang isang sasakyan na may dalang machine gun. At dito iniisa-isang pinagpapalo ng commander ang mga mersenaryo at makikita na pinagmumura ni Louis ang commander kaya naman ang natamong sugat sa paa ni Louis ang tinusok ng commander at dito namilipit sa sakit si Louis. Kaya naman inutusan ng commander ang kanyang sundalo na maghanda upang barilin ang mga ito at wala nang ibang magawa si Michael kundi manalangin. Habang nakikita ni Sarah si Michael na nasa bingit na ng kamatayan ay nagtanong ito kay Schoolboy kung ano ang kanilang gagawin ngunit miski si Schoolboy ay wala ring magawa. At nang akmang babarilan na sina Louis ay bigla namang lumabas galing sa likuran ng sundalo na may dalang machine gun si John at inatake niya ito dahilan upang mabaling ang atensyon ng commander sa taas ng bundok. Kaya naman dito na rinatrat ng machine gun ni John ang mga sundalo at nagsimula ang madugong labanan. Kaya naman sumali na rin si Schoolboy sa labanan at ilan pang mga mersenaryo upang depensahan ang kanilang mga sarili. Ngunit sa kasamahang palad habang nasa gitna ng labanan isa sa kasamahan ni Louis ang nasa bogan ng bomba na agaran naman nitong itinamatay. At makikita na ang commander ay tila takot at binaril pa nito patalikod ang kasamahan ni Michael. At nang makita ito ni Michael ay napilitan siyang umatake sa isang sundalo at sa sobrang galit ay napatay niya ito. Hanggang sa dumating na rin ang mga Karen rebels sa pangunguna ni Mayen upang tulungan sina John. Kaya naman lalo pang mas tumindi ang bakbakan ng dalawang panig, at makikita na ang commander ng mga sundalo ay tumatakbo na at pilit na pinapaatras ang kanyang mga sundalo. At makikita rin ang pagdating ng isang army boat na may machine gun at dito rinatrat ni John ang nasabing army boat at nagpalitan ang dalawa ng mga bala, hanggang sa nataman si John ng bala sa kanyang balikat kaya naman napatumba ito. Ngunit tila nagulat si John at pinagpag ang sakit dahil nakita niya na may paparating pang isang batalyon ng mga sundalo sa lugar at ito ay kanyang rinatrat hanggang sa maubos ang mga ito.
At nang makita ni John na ubos na ang mga ito ay binalikan ni John ang army boat hanggang sa mapatay nito ang mga nakasakay roon, na siya rin agarang pinasabog ni Mayent gamit ang isang RPG. At nang nakita ni John na tumatakas ang commander ay pinuntahan niya ito at habang abala sa pagtakas ang commander ay bigla itong sinaksak ni John at tinitigan nito ang commander sabay sinipa. Kaya naman nang pinagmasdan ni John ang lugar ay tila mangiyak-ngiyak ito dahil sa nangyari sa kanyang mga kasamahan. At makikita na muli ring nagkita ang magkasintahan na sina Michael at Sarah. Kaya naman nang makita ni John si Sarah at iba pang mga kasamahan nito na nasa ligtas na lugar na ay nagpaalam na si John kay Sarah. At dito na nagtatapos ang ating movie recap. Kung nagustuhan nyo ang ating movie recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe sa ating channel.